Under attack in multiple ways ang freedom of expression sa Pilipinas. Ayon yan kay UN Special Rapporteur Irene Khan. Maraming kaso ng pananakot ang nagdudulot umano ng chilling effect sa mga mamamahayag at sa publiko. Ayon kay Khan, ang pag-aresto sa journalist na si Frenchie May Cumpio ay hudyat ng nagpapatuloy ng mga banta sa press freedom at freedom of expression sa bansa. Malaya nga ba ang pamamahayag kung hindi tumitigil ang umano'y red tagging laban sa mga journalist at human rights defenders? To our journalist friends, talagang malaking problema ito. Siyempre, especially I think not just for those who know Frenchie personally, it's such a big threat to the community and to all of us in general. Kung minsan hindi natin nararamdaman dito eh. Pero ano talaga siya, big deal. Kasi pag pinayagan mo yung isa, magiging trend na siya, di ba? So, At gaya ng napagkwentuhan natin kanina, Margo, di ba? Yung mas matindi ang pressure na hinaharap ng mga community at local journalists dahil napakalapit nila sa center of power kapag sila ay nagre-report doon sa on the ground sa mga local politics at mga nangyayari sa kanilang mga lugar. apparently yung nangyari kay Frenchie is na red tag daw siya. So akala ko yung red tagging, nag-end na yun with Duterte administration and wala na siya ngayon. But apparently, something about how she was like financing communists. Pero grabe din yung binigay na sentence sa kanila, 12 to 18 years pala yun. So she's been detained pala since 2020. Yes. Medyo matagal na din po. At yan ay sa kabila nung sinabi ng Supreme Court, diba, na ang red tagging ay banta sa buhay at kalayaan ng isang tao. Pero patuloy pa rin ito. Yeah, I think it's a loss not just to her life personally, but for the community. The loss of a good journalist for that period of time na unfairly detained siya. At kaugnay yan, at para himayin ang issue tungkol sa press freedom at lagay nito sa bansa, makakausap natin ngayon si Professor Vergel Santos, trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Welcome to Memo, sir. Salamat. Thanks for having me. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Thank you for being here. Unang tanong, sir, ano ho ang tingin ninyong lagay ngayon ng press freedom sa bansa? Alam mo, because we are a delicate democracy. It's a shaky one. No? Siyempre, mas maraming ganyang kaso. Mas mahina ang demokrasya mo. Mas lumalakas yung mga tao na lalong nagpapahina sa ating demokrasya. Ano naman talaga yan eh. At ang unang atakihin yung mga yan is siyempre press freedom. Kasi we must all understand that it is the premier freedom, the Constitution itself lists that freedom as the highest ranking one, along with thought, expression, and so on. Why? Because ang mga periodista, mga mamamahayag, iyan ang ultimate watchdog on democracy eh. Yan talagang nagmamatsyag sa mga kalaban ng demokrasya. Kaya nga ang tawag dyan, separate yung institution na yan. Walang kasama yan, laban yan sa lahat. Basta poder, adversarial ang relationship niyang mga yan. At ito ay nangyayari. Nangyari yan panahon ni Marcos, nangyari panahon ni Duterte especially. Nangyayari pa rin ngayon. Panahon na naman ni Marcos, himself a child of murder and plunder, you know, like some of the I others. was going to ask that, sir. You have been a journalist for decades. Yeah, 60 years, more than 60 years. More than 60 years. You started po, who was the president pa po at that time? Makapagal. Makapagal pa. Siguro po you could do like a comparison of like what was press freedom like noong time po Makapagal versus, di ba, the first Marcos under martial law maybe. And now, I would think na we have more press freedom. Much more press freedom po now. It's so dynamic. I think... Actually, nung tayo maging republika, kasi noon lang tayo naging republika after having come under colonialist regimes eh. Eh, siyempre, naging rambunctious yung press. Natural eh. Nagkaroon ka ng bagong kalayaan, ilalaban mo. Pero, maayos naman.
o periodiko. Pinatay lang yan ni Marcos. Noon lang nangyari. Nung mag-martial law. Pero nung nakararaan, malakas ang exercise ng press freedom dito sa ating When you bansa. say po, pinatay po siya ni nag-martial law the first one po, the first Marcos regime po. How did they curtail press freedom at that time? Simple. Naalala ko yung mga kwento nun na parang nagkakapihan na lang sila. No, Tapos doon talaga nagkikita. Yun po yung simula ng kapihan, di ba? Hindi, yung kapihan later na lang yan. Later na lang po. Ang ginawa ni Marcos, sinara ang lahat ng mga ng independent press. Sinara lahat. At nagtayo o iniwan yung kanya. Ganun ang nangyari yung panahon ni Marcos. Kaya nung 14 years na yon, later na lang na lumakas ang loob ng tao dahil sumusobra na si Marcos. So nagkaroon ng tinatawag nating mosquito or underground press. No? But before that, wala talaga. Mosquito press. Oh. So, ito yung bite and fly, no? Yung klaseng mga ganyan. Pero sa panahon ngayon, nawala na yan. Actually, nawala na yan. Pero may rightist or extremist institutions tayo kamukha ng military. Yung military, natural ang indoctrination yan, taliwas doon sa liberalism. Hindi liberal yan rightist yan extremist Ang tingin ng military, basta lumabang ka sa mga institusyon, kaliwa ka Hindi lang kaliwa. Ngayon, dahil may terrorist act na hindi dapat nating pinayagan, subversibo ka. Ang nangyari po kay Frenchie, red tagging daw po. Exactly. Kasi nga, nagagamit nila yung terrorist act, especially now for red tagging Lahat naman kasi nga, pagka ikaw well, in the first place, para sa akin, the most noble position to take when you have regimes na extremist, even fascist, yung kaliwa. Yun ang natural, wala ka ng sentro So dapat nasa kaliwa ka. Natatakot yung mga militarist and extremist institutions. Ano po rightist pwedeng institution. gawin kaya ngayon para po may protection naman yung mga journalists natin against that? Yung mga kinakasuhan sila na unfairly, para hindi po sila maging biktima nung ganyan. Kailangan magsama-sama ang independent journalist. Kailangan magsama-sama. Ang panlaban sa kahit na ano pa mang pagpapahirap sa mga liberal groups, magsama-sama. Ang kulang sa atin Hindi tayo nagsasama, watak-watak tayo even politically or wherever freedoms are involved. Hindi tayo magkakasama Ito dapat sumisigaw tayo rito, hindi dapat natin pinapayagan yan. Halimbawa, dapat pine-pressure mo ang institutions, ang judicial institutions, ang military, dapat ang police, security agencies, dapat pine-pressure yan Maraming mga journalist groups hindi ho ba? Mayroong NUJP halimbawa, even press clubs in different locations Yes. and chapters. So dapat ho ay Sir Vergel, magsama-sama ito at magdiin pa ng pressure sa mga institutions. Pero yun mirroring one another Pag tinignan mo yung sinasabi mong, they're not exactly thoroughly liberal institutions. May mga, sa ating mga periodista, meron ding mga konserbatibo riyan Meron ding rightist dyan Meron ding, ang pananaw halos pareho din nung nasa kabila But that's the Kaya very hindi mo essence kaayos-ayos of freedom of expression, hindi po ba? That people can have different views and just express it. No, ang problema ron sa ganon, ano ang quality ng liberalism? Dapat natin tingnan yung quality Hindi natin pwedeng sabihin lang na talaga naman ganyan ang demokrasya Kailangan Lalo na po ngayon, lahat, lalo kahit ngayon. sino pwede mag-comment sa Facebook. Exactly, yun pa nga ang problema yung technology has overtaken events. And in fact, technology has been used to hijack certain freedoms. Kaya yung iba nag-vlog lang sabi nila periodista na sila Hindi man pwedeng mamamahayag yung mga yon dahil ang mga mamamahayag may mga alituntunin yan May mga checks
yan na sinusunod eh. Hindi po pwedeng kung ano lang gustong sabihin mo, pwede ka na mag-vlog o pwede ka nang mag-podcast. Hindi pwede yun. Ano po ang pwede nating gawin ngayon upang matulungan po si Frenchie and para po ma-prevent na mangyari ito sa iba pang mamamahayag natin? Kailangan talaga magsama-sama. At saka exert pressure. The strongest pressure on the institutions, especially the military, the police, and the security agencies. In your decades of journalism po, what were the best practices that you have observed to maintain press freedom, like real press freedom? Ang kailangan lang, kailangan maintindihan natin pare-parehong mamamahayag kung gaano ka-importante ang freedom na yan sa isang demokrasya. Pag hindi mo naintindihan, hindi ka gagawa ng paraan para ilaban yan eh. Ano? So ang kailangan ay maintindihan mo, ano ba ito? Ito ang ultimate watchdog. Pag nawala ito, wala na lahat. Ano ha? Kasi mas madaling magsama-sama yung nandun sa mga institusyon kaysa sa atin. Actually, politically, makikita mo yan eh. Yung mga righteous constituents and electorate, nagkakahiwa-hiwalay eh. Alam mo kung bakit? Again, one factor is corruption. May corruption sa mga institutions. Nakikita naman natin ngayon eh. Yung mga... So, pag may corruption sa lahat ng institution, may conspiracy. Nakita natin sa flood control. Nakita natin kung saan. May conspiracy. Bakit may conspiracy? Mas madali silang magkaayos kasi porsyento lang yan eh. Tayo, na nasa kabila, na walang porsyento, hindi tayo magkaayos kasi tayong lahat may sariling kosa na ipinaglalaban at gusto natin ang kosa natin ang number 1 ipaglaban kaysa sa iba. Pero nabanggit niyo po yan, kuminsan sinasabi nila meron na rin daw pong corruption in the press. Meron naman nung araw pa eh. Yung isang problema pa ngayon eh. Yung corrupt sa press, kasama na nila. Ibig sabihin, na-co-op na yon and therefore kasama sa porsyentuhan. Di ba? Yung mga hindi nako-corrupt, ang hindi kasama, pero self-righteous naman yon. May kanya-kanyang cause. Di ba? Kaya hindi magkaayos agad. Kailangan talaga magsama-sama. Alam mo, pag hindi nagsama-sama, whether politically or around liberal doctrines, hindi maaayos yan. Kaya mahaba ang laban natin eh. Sir Vela, ano po yung concrete ways para maka-exert ng pressure sa mga institutions ang mga journalists? Halimbawa, nabanggit ninyo sa military, even courts. Kailangan ho ba ay maghabla or idulog sa korte ang certain pieces of legislation? Lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin. We should all come out and fight this extremism, these abuses. At apart from that, lahat ng institutional remedies, kailangan puntahan mo. Puntahan ka abroad, yung mga international organizations. Punta ka sa korte. Punta ka lahat. Ganun ang ginawa nila panahon ni Duterte. Remember Rappler? 8-9 cases yan eh. All concocted eh. No? Concocted yan. Concocted yung kay Laila. Concocted Alam mo, naman lahat iba na po yung landscape din ngayon. Iba. Kasi dati po, siguro po nung panahon ni Macapagal, Marcos, even the presidents after that, tayo, dinaanan pa natin yung may studio. Well, ngayon, Billionaire is now very professionalized. But there are also now what they call, hindi lang siya independent journalism, but yung nagiging media personality na sila through their own personal channels, their own YouTube channels, yung parang individual reporting na po talaga, wala nang institution. Walang checks, walang layers Opo of yun, checks. walang layers of checks. Walang layers of checks. Ang pamamahayag, ang quality niya nakikita sa layers ng checks. May mga editors, may mga tumitingin. Diba, meron kang producer. Hindi ikaw mag-isa ang opo. nagde-decide. So, hindi na ganun ngayon. Also because of technology. Kaya nga, mas mahirap ang laban ngayon kaysa nung araw. Nung panahon ni Marcos, bago nag-martial law, kaya nag-martial law si Marcos dahil minabati ko siya ng press eh. Samantalang nung mga panahon na yun, wala pa niyang ngayon. Pero ang ginawa niya, pinatay niya. Pinatay niya freedoms, not only press freedom, but all freedoms.
Balikan natin ang isa sa mga sinabi ni Sir Vergel Santos. 2019, sinulat po niya na the ultimate proof of whether freedom of expression or any other freedom is alive is revealed by what happens to you after you exercise After you it. exercise it. Dahil may mga nakukulong, may mga nadedemanda. Ayan po, pinapakita po natin yung sinulat Totoo ni yun. Sir Vergel. 2019 po yan, nagkaroon ng pandemya. And many years after, ganito pa rin ho ba ang lagay ngayon, sir? Ganito pa rin. Kaya nga natatakot yung mga periodista eh. Kaya timid eh. Not only timid, but intimidated. Kasi ang iniisip niya, anong mangyayari sa akin pag nag-umpisa akong magsalita? Totoo po yun. Ngayon, ang nangyayari na is merong cancel culture. Di ba? Natatakot ka nang mag-comment sa Facebook or maglagay ng sarili mong opinion kasi natatakot ka na baka ma-cancel ka naman. Iba naman yun, this by society. Alam mo, pinakamalakas na laban na hindi natin inilalaban, patayin niyang terorista. Yung anti-terrorista. Hindi natin nilalaban. Terrible ang ano niyan, ang consequences niyan eh, ng act na yan eh. That's to me, that's patently unconstitutional eh. What about, sir, yung mga Dapat labanan yan. institutions that are not revealing facts to the press? Kamukha po ngayon, malaking issue po yung dun sa basketball players na nasawi dun sa kanilang team building exercise. Ang issue pero nito is ayaw pong palabasin yung kanilang coach. Di ba po? Lagi naman ang issue para sa media, no? Sa free media, ang issue lagi is transparency and accountability nung nasa poder. Well, kahit ano pang poder ang hawak mo, ayaw mong ilahad-lahat dahil ayaw mong to be held to account. Ganun naman lagi. Yung Ateneo, isang maliit na ano lang yan, na kaso yan eh. Yan naman talaga nangyayari eh, no? Na sino ang magvo-volunteer na ito talagang nangyari? Walang ganon eh. Ano? So, anong trabaho ng media? Puwersahin na maging transparent ang lahat na yan eh. Yun ang dapat gawin ng media. At wala kang magagawa. It comes with the territory kung ikaw eh kasuhan o damputin. Talagang ganon eh. Kasi pinabayaan natin yan na lumawig eh. Yang ganyang klaseng kalakaran eh. Natatakutin ka, ikukulong ka, dadaling ka sa korte. Yung mga korte naman eh, meron naman talagang mga korte na co-opted din eh. I mean, nakita natin yan in the time of Duterte, nakita natin yan in the time of Marcos. Yung dalawang regimes na yon, makikita mo talaga the worst things that Pero happen to ngayon media. po, under the current administration, how do you feel are they handling the press Alam mo, today? Okay naman po. Hindi, kasi dapat maintindihan natin si Marcos. Si Marcos is trying to look good. Si BBM naman po to. Yes, itong younger PBBM. Marcos Opo. is trying to look good. Maraming kasalanan eh. Di ba? Talagang ganun yan. So, hanggat maaari, hindi siya makitaan ng kamukha ng ginawa ng tatay niya. Ano? I think what he's trying to do, following po your trail of thought, is na he's really trying to fix that legacy and transform it into a good legacy. I don't know how I can take him seriously eh. Ni ayaw magbayad ng tax eh. How can I take him seriously? A simple matter of paying taxes on his family's assets, hindi niya magawa eh. Paano po yung sa PCO naman po? Paano naman po yung kanilang handling? Parang they are supporting naman po a vibrant press, di ba po? Ngayon, parang anybody can ask questions naman po. Alam mo, Wala naman pong nagagawa nila yung curtailment of vibrant press. freedom. Alam mo kung bakit? The nation has been forced into a situation where you have to make unpalatable choices. Ano? Dapat nakita Parang natin ano ba between the mga devil choices and the deep blue exactly. sea. Opo. Kung ang choice mo naiwan doon kay Marcos at kay Duterte, anong choice meron ka? They make for unpalatable. In fact, dahil diyan, the righteous or independent-minded among us are forced to make tactical compromises. Dito na lang muna ako. Total, wala tayong magagawa. Ito lang ang ating choices eh. Kaya napakasama ng
ng kalagayan natin ngayon eh. Pero Can po, you hindi naman imagine nila ganyan? kasalanan yun kasi binoto sila ng tao. Hindi Kamukha po hindi. ni dating Pangulong Yun ang Duterte, problema eh. mahal na mahal po siya ng Akala taong natin bayan. ang Tapos may ngayon problema. po, binoto po sila. Malaki Hindi. mandate nila po. Hindi, pero hindi yun ang problema eh. Ang problema, kinooop mo, tinakot mo, nilagay mo sa sitwasyon yung mga botante para iboto ka. Ano yung sitwasyon na yun? Pinahirapan, laging mahirap ang tao. Wallowing in poverty for generations. Pagka ikaw, 3 henerasyon na hindi mo pa nahahango ang sarili mo sa kahirapan, pag may dumating sa yung politiko at sinabi, paggising mo bukas, ayos na. Eh, doon ka na pupunta. Yun ang problema. So, sa akin, pag tinanong mo, yung mahirap, walang kasalanan eh. Do you think there's Dahil a... aasa sila ng aasa sa mga political Yes. leaders nila, and then it will breed patronage politics. Yes, Diba? ganun ang ganun. Sila ang mga Hanap ng iboboto. hanap. Oo. Ayun na ngayon. At kung ano man ang matatanggap nila ngayon, tanggapin na nila. Ganun eh. Kanina sir, nabanggit po ninyo ay patently unconstitutional itong mga anti-terror Yes. laws, no? Laws on terror Yes. financing. Tingin niyo ho ba ay dapat may dumulog sa Korte Suprema Yes. para ma-question ito at Yes. ma-overturn? Yes. Sino po ang gagawa dapat? Whoever. Kailangan Kayo po pwede. yung magfa-file. Kailangan, ang magano dyan is the liberal groups. No? Alam mo talagang everywhere. Lahat ng mga political philosophers today are agreed na the twilight of liberalism, nawawala talaga yung liberalism. Kaya talagang kailangan ilaban mo eh. Ang hirap nito, hindi mo mailaban ng... The twilight of liberalism. Parang pawala na talaga po Oo. siya. Hindi mo mailaban ng husto. Kasi hindi mo mahahango isang buong bansa, 118 million of us. Kaya ako, pag ako tinatanong, anong gagawin natin? Hindi namin... Ako naghahanap lang ako ng swing force eh. Yung what I consider to be the critical mass among the population, probably 10 to 15 million na like-minded, like-hearted, pwede kaming magtulong-tulungan. Kami na lang, kasi may swing vote kami. Pwede kaming bumoto ng... So ako yun, ang tawag ko doon, an alternative constituency. Hindi ko na kailangan yung buo, di mo maangat eh. Of that 118 million population that you mentioned, a big chunk of that is our youth. And maybe the future of the quality of journalism and also how we respect our constitutional freedoms would depend on them. How can we nurture a dynamic Yes. thinking youth po so Exactly. that Tama yung in the sabi mo. future po we can have Alam mo, Margot, tama yan. better... Yung 40, people in the 40s, citizens in the 40s and younger, alam mo, mga 62-63% yan ng voting population. Pero paano gagawin mo? Karamihan yan, they are in professions or in the schools. So, kailangan puntahan mo sa grounds nila yan eh. Sabihan mo, ako, kahit konti lang ang makikinig sa akin, pupunta ako eh. At kung meron ako maitutulong, I consider it a pleasure and a duty to do that eh. Pagtawag nyo, pupunta ako eh. Opo, manawagan po tayo kay Secretary Ed Angara. Alam mo, big deal yun eh. Sumali ka ba sa contest Mga nung press ano ka? conference? Hindi. Ako, nagsumali ako ng mga news writing nung bata ako. And it really develops character. Yes. I think it helps you, it gives you an awareness of what Yes. it's like to be a Kasi journalist. dapat hindi lang yung manual lang ituro eh. Yung the philosophies, the doctrines, the logic behind the profession. And also the bravery, Ano ba yan? I think, di ba? Oo, Parang yung yes, courage, di ba? Na parang The moral foundation. Dapat yan Character tinuturo na lahat eh. ipaglaban. Bago mo Ang ituro tama. yung skills, turo mo muna lahat yun. Na magagamit nila hanggang sa pagtanda Hanggang nila. exactly. Maging professional Oo, sila. ano man. Oo, Sir Berhel, bukod dun sa mga nabanggit ng UN Special Rapporteur na problema gaya ng red tagging at even abuse sa AI, ano po ang tingin ninyo na pangunahin pang banta sa industriya ho natin? Alam mo, we are being overtaken by technology really, Yung AI, I can see young people now taking into account AI in their own choices of what to do in life. Like for instance, kasi alam nila na
titingnan nila yung mga profesyon na hindi pwedeng basta pasukin ng AI. Probably journalism. And some manual professions. Ano. Kasi yan ang kalaban nila eh. Pero kasi, yung labanan napakahirap eh. Kasi kahit sino pwede nang kumuha lang ng mikropono at saka ng airspace, di ba? Yes po. At pwede na eh. May sarili ka ng Kaya platform mahirap. mo. So ang panlaban diyan ay katotohanan eh, no? At tamang pananaw eh. Pero kung dumadami na yan, dami-daming pwede, mahirap din, ano? Ang labanan eh loudness eh. Hindi na. That's true. And noise. Opo. Sir Verhel, bilang panghuling tanong, babalikan ko lang din ang sinabi pa ninyo noong 2019. Ang sinabi ho ninyo ay ang freedom of expression ay napaka-fundamental at basic. At mula roon, nanggagaling iba pang mga freedoms gaya ng freedom of expression, even freedom of assembly. Ano po ang maipapayo po ninyo para mapagtibay pa itong kalayaan na ito? Huwag palalampasin ang kahit na anong abuso. Pagka merong gawa ng ganon, at kung hanggat maaari, labanan natin enforce. Hindi yung isa-isa lang eh, kanya-kanya. Dapat magsama-sama tayo. At kamukha ng ginagawa ninyo, this is very admirable na merong pinag-uusapan natin itong lahat na ito eh. Kasi ang kulang na pinag-uusapan ngayon, kalayaan eh. Freedoms. Ang dapat pinag-uusapan ngayon eh. Dahil yun ang inaatake ng mga institusyon, ng mga rightist, extremist institution. Yan ang dapat pag-usapan. In fact, kung meron kayo yung mga ganitong discussions, pwede nyo ipadala sa mga eskwelahan, palabas nila, sabihin natin, Secretary of Education, or education officials anyway, or school officials, to allow them to, siguro, make them see kung ano ba talaga itong laban. Actually, hindi nila alam kung anong laban eh. Naguguluhan tayo eh. Sa dami ng dapat kalabanin, naguguluhan tayo. Pero sabi ko nga, isa-isa lang, isa-isa yan. A hierarchy of causes, a hierarchy of adversaries para magkaroon ng Palibasa kasi siguro maraming platforms ay malaya pa tayo nakakapanood na gusto nating panoorin, malaya pa tayo nakakapagsalita, pero hindi natin alam until it's too late. Yes. Na unti-unti na erode itong kalayaan na ito. Ang nakaalam lang si Francie kasi, dinampot. So, kung makita tayo hanggat hindi nangyayari sa atin yan, hindi mo naiisip yan eh. Oo. Kaya halimbawa na extrajudicial killings, Yes. Isa yan sa Can you imagine mga that? worst forms of atrocity. Na mangyari sa atin yung libo-libo na nangyari sa atin. Maraming salamat po sa inyong oras. Center for Media Freedom and Responsibility Trustee, Verhel Santos. Sir. Willard, Thank you so maraming much, salamat. sir. Thank you po.